Para po sa devotion natin about the four living creatures, ang pinaka-topic po natin ay bakit tayo dapat mabuhay para sa kapurihan ng Diyos. So tanungin natin si Nanay Lilia ay isang asawa ng isang pastor. Bilang pastoran. Sige, Nanay Lilia, ano bang sagot niya, Nanay Lilia? Kailangan tayo mamuhay ng mapapapurihan ng Diyos. Halimbawa, mag-aaral ka. Kailangan nag-aaral ka ng mabuti para sa kapurihan ng Diyos. Ikaw ay nagtatrabaho, nag-o-opisina. Kailangan mapapapurihan ang Diyos sa iyong mga ginagawa. Ano yung mga gagawin mo? Makakita ka ng mga dadalhin mo sa bahay. Dito yung camera natin, ha? Ay, huwag kang maggagawa ng hindi nalulugod ang Diyos. Kailangan nalulugod lagi ang Diyos. Kung ikaw ay nagtuturo, ituro mo sa mga bata ng maganda, buong puso. Kailangan mapapapurihan ang Diyos. Kailangan yun. Kung ikaw ay janitor, huwag ka na maghintay ng makikita ka pa. Kailangan ang Diyos ang makakakita sa iyo upang siya ay mapapurihan. Ayun, thank you very much. Okay. Kunin ko na to, Mike. Ayan, salamat, Nanay Lilia. Sige po. So, yung buhay talaga natin, umiikot yan sa kapurihan ng Panginoon. Kagaya ng four living creatures. Nakasentro sila doon sa trono ng Diyos. At lahat ng kanilang ginagawa ay pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Kaya po dahil sila, yung four living creatures ay perfect, walang kasalanan, walang humpay din yung pagpupuri nila sa Diyos. And every time na hindi tayo nagpupuri sa ating Diyos, yun yung mga panahon na nakafocus tayo hindi sa Diyos na sentro dapat ng ating buhay, kundi nakafocus tayo sa ating mga sarili at ginagawa natin yung ating mga sarili na sentro ng ating mga buhay. Now, sasabihin ng iba, dapat ba araw-araw walang humpay din yung pagpupuri mo sa Panginoon at araw-araw kang kumakanta, nagpupuri? Hindi po ganun yun. Okay? Hindi ibig sabihin ng nagpupuri ka sa Diyos ng araw-araw walang humpay, araw-araw kang kumakanta ng walang hanggan. Hindi po ganun. Again, may mga examples po ako na yung isang nanay, kapag nagpapakananay, inaalagaan yung mga anak, yan ay isang uri ng pagsamba sa Panginoon. Kasi isipin mo, yung baby, creation ng Panginoon yan eh. Inaalagaan mo yung baby, pinapalitan mo ng diaper, pinapadede mo, creation ng Panginoon, ino-honor mo din yung Creator. The fact na inaalagaan mo yung creation ng Panginoon, ikaw ay sumasamba at nagpupuri na sa Panginoon. Sa makatuwid, lahat ng ibinigay sa iyo ng Diyos, ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos, kapag pinagbubuti mo, pinagyayaman mo, dinedevelop mo, ginagawa mo yung best mo, that's an act of worship. So, kung yung four living creatures, they're worshiping God in their unique capacities, we can also worship God in our unique capacities. Kung yung kasama ko rito na kaibigan ko na dive instructor, yan yung kapasidad niya. I can't do what he's doing. Pero pwede niyang sambahin ng Panginoon bilang dive instructor. Yung isa kong kaibigan rito ay abogado. So, sasambahin niya yung Panginoon bilang abogado. No? Kami po kasi ay mga seminarian. No? Magkakaklase kami. Yung asawa ko rin ay seminarian din. No? Siya po ay doktor ngayon. Pero lahat po kami seminarian. Yung asawa ko, lagi kong nire-remind na kada may imimit kang pasyente, you have to give your best doon sa pasyente mo na yun kahit walang bayad. No? Kasi you are worshiping God at that point in time. You have to give your best kahit may bayad man o wala. Kahit nakikita man ng tao o hindi. Because everything you do is an act of worship. So I hope yung four living creatures sa Book of Revelation ay magpaalala sa atin na ang buhay natin ay nakasentro doon sa trono. Kung papaanong ang mga four living creatures ay nandun sa paligid ng trono, tayo kailanman ay hindi umuupo sa trono at nagiging sentro ng ating mga buhay, nagiging sentro ng ating mundo. Sa makatuwid, tayo lagi nasa gilid ng trono ng ating Panginoon. And all worship and glory belong to God alone. At wala pong glory na ibinibigay natin sa ating sarili. Lahat ng kapurihan, pasasalamat at pagpupuri ay sa Diyos lamang. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Makita-kita po tayo muli bukas, 5:00 ng umaga, dito sa ating Daily Devotions.